Lord, ngayong umaga, Panginoon, kami po ay lalapit sa iyong wagas na pag-ibig. Come on, let's continue to worship God. Panginoon, ako sa iyo'y lumalapit. Aking panalangin
to pray in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen. Hello po, I am Eunice Alexis D. Fabricante and I am 11 years old. And this is my life-giving story. I was born in a Christian family. Bata pa lang po ako, dinadala na po ako ng aking mga magulang dito sa church. Kaya, sa murang edad, namulat na po ako sa Word of God. Every Sunday habang ang parents ko po ay umaattend sa church, parati po nila akong hinahatid sa Life for Kids. Dito ko po na mas nakilala si Jesus at mas lumalim sa Kanya. Hindi ko po makakalimutan ang every week na Bible verses at iba't ibang karakter sa Bible na tinuturo ng aming mga teachers. Hindi lang po iyon, isa din po sa nagbabago sa aking buhay ay na-encounter ko po si Jesus through the Great Hunt. Ito po ang life retreat para sa aming mga bata. Dito ko po mas naintindihan na namatay si Jesus para sa akin, that I'm fearfully, wonderfully made by God. At kahit bata ako ay kaya akong gamitin ni God for a greater purpose. Iyak po ako ng iyak at na-empower po ako ni God. Hindi lang po niya ako binago ang aking buhay kahit bata ako, natutunan ko rin kung paano magbalik sa Panginoon through giving. I thank God for the lives of my parents and Life for Kids teachers na walang sawa kaming turuan about the power of giving. Kaya, nung nalaman ko pong merong fundraising para makatulong sa pagpapagawa ng Life for Kids Church sa ating 5th floor, hindi po ako nagdalawang isip tumulong. Ako po ay patuloy na naghuhulog sa High Five 2025 campaign at malapit ko na po mapuno. Praise God! As a result, grateful po si Lord dahil hindi po siya na pinabayaan ang aking studies ko. Next year, gagraduate na po ako bilang grade 6. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil lagi niya akong ginagabayan sa aking studies. May mga times po na nahihirapan ako, ang mga ginagawa ko sa school, pero lagi po akong nagpe-pray kay God na kayanin ko at higit sa lahat, parati pong nagpro-provide si Lord para sa aking tuition fee. Ngayon po ako ay excited to be part of L4K ministry as a teacher dahil na-inspire po ako maging teacher kung paano po nila kami ginaguide bilang next generation for the Lord. Now it's time to pass on kung ano natutunan ko sa Life for Kids. Kaya naman, Life for Kids, Life Giver Fam, I encourage everyone to give your best to the Lord. Whenever sa ministry po yan, pagbibigay or pag-worship, dahil sagot po tayong lahat ni Lord. I am Eunice Fabricante. I am a life giver. Church, let's give.
Tatayo po tayo lahat. At tayo po ay magbabatian. We will greet one another in the love of Jesus. Kaya po, room around, ikot tayo lahat. Tayo sa ating mga upuan and greet one another in the love of Jesus. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Lift our hands before the Lord. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, for this time, Lord God. Ang November ay patapos sa araw na ito at naniniwala kami ay papasok sa huling buwan ng taong 2025. At ang mga ito ay hindi na muli namin mababalik. Kalakip ay ang mga remembrance o alaala o kasaysayan ng taong ito kung saan kami ay umani na maraming lesson, pagpapala at mga breakthrough sa aming buhay. Pagpalain mo kami, Panginoon, bilang isang pamilya. Ibinalam ko na ang buong bansa ay nagluluksa sa kalungkutan ng aming bahayan. Ang ekonomiya namin ay bumabaksak. Pero alam namin ikaw ay may higit na ekonomiya sa mga taong nananampalataya. Your economy, Lord God, is greater than ours. Our economy. And your blessing is far greater than the blessing that the world may give. Today we rejoice with you, O Lord. May your power and may your blessing be upon us. Uwi kami, taglay ang mga pagpapalang babaunin namin sa huling pangbuwan ng taong 2025. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Bago tayo po, sabi mo sa katabi mo, Advance Merry Christmas sa iyo, kapatid. Okay. Today, purihin ng Panginoon Diyos. Ang title po ng aking work, mamaya po ay ang Jesus Reigns, ay isa-celebrate sa Asiana open field. Mamaya po yan ng alauna. I'll be going there. Sa lahat ng gusto sumama sa akin, aligang magkasya tayo sa sasakyan. Let's go there. Sama-sama po tayo lahat. Ito ay aabutin hanggang alas 9 ng gabi. And I hope na makasama kayo. Okay? Purihin ng Panginoon Diyos. The title of my word is The Prophets, the Lion, and the Donkey. At ang sinasabi natin dito, when obedience matters most. Diba? Ang pagsunod ay pinakamahalaga sa lahat. Kasi ang pakikinig sa pagsunod kay Yahweh ay nagdadala ng makapangyarihang buhay, makulay, malalim, at makabuluhan. Ngunit papaano na dahil sa isang pagsuway, ay magdala ito ng disaster at ikapapahamak natin o ikawawasak. Sa simpleng pagsuway, ang pagsunod kay Yahweh ay nagdadala ng makapangyarihang buhay. Pero paano sa isang sinasabi lang, simple lang naman simpleng pagsuway, paano kung magdala ito ng disaster sa ating buhay? Listening and obeying Yahweh leads to a powerful, vibrant, deep, and meaningful life. But how is it that a single act of disobedience can bring about a disaster that endangers and destroys us? Simple. Yan ang ating pong pag-uusapan. At ang text natin ay magagaling sa chapter 13 ng 1 Kings. Yan, ang 1 Kings 13 ay tungkol sa isang particular na man of God na ginamit ng Lord mightily. Kasi nag-perform siya ng signs and wonders sa unang-unang hari ng Israel. Tako na, di ba ang unang hari ng Israel ay si Saul? Hindi po, siyang unang hari ng Israel bilang divided kingdom. Nahati na rito ang kaharian. Judah, Israel. At ito po ay si King Jeroboam. At siya po yung ginamit. Batang propeta ito na humarap dun sa hari, tapos nag-release siya ng prophetic word. Okay, pero
nung umuwi siya ng palasyo, umalis siya ng palasyo, hindi niya akalaing pagkatapos ng matinding miracle, ay siya naman ang tinamaan ng pinaka-dangerous mistake. One dangerous mistake ng disobedience sa kanyang pagsuway ay magdadala sa kanyang kagimbal-gimbal na kamatayan. Okay? At ang kwento na ito ay kwento ng pagsuway matapos ng pagsunod. Kasi hindi lahat ng mga nagsasalita sa atin ay galing sa Panginoon. At ang pinakamalaking enemy, the enemy can use even religious voices. The enemy can use even religious voices. Pwede yun. Okay? Kasi yung partial obedience is still disobedience. Disobedience. At binavalue ni Lord yung obedience natin more than the signs and wonders, miracles, and gifts. Kaya importante talaga yung pagsunod. Mamaya, babaybayin natin yung kwento, pero panoorin natin yung video para masilip natin yung buong kwento. Okay? Let's watch this video. Did you know the Bible once recorded an event so chilling it can make your spine tremble? A prophet who was meant to be greatly used by God ended up dying under the claws of a lion. But the most heartbreaking part is this. It wasn't the lion's strength that killed him. It was a voice he should never have listened to. Israel was in complete disorder at that time. The people had wandered from the right path. So God sent a young man of God to proclaim judgment, to tear down false altars and break the people's stubbornness. The mission was crystal clear, and the command was unmistakable. Leave immediately after the task. Do not eat or drink. Do not return the same way you came. No gray areas, no room for, I think maybe God meant, but when he was exhausted, at the exact moment his guard was lowest, an old prophet appeared. He claimed he had heard an angel speak to him, inviting the young man of God to come home and rest. His words sounded spiritual, gentle, compassionate, yet they completely contradicted what God had already commanded. The young man hesitated, but eventually chose to trust the words that sounded holy instead of the command he had personally heard from God. And on his way back, a fierce lion suddenly blocked his path and leaped forward, killing him instantly. But here is the eerie part. The lion never ate his body, nor did it harm the donkey. It simply stood beside the prophet's corpse, as if guarding a judgment that had come from heaven. This story reminds us, spiritual deception itself is not the scariest thing. The real danger is when we listen to every other voice, but doubt the voice God already made clear. If you want to walk on the path God prepared for you, even in chaotic times, comment below, I choose to listen to God's voice alone. And share this video so more people can see it. Did you know the Bible once bilang mga Kristiyano. Okay? So yun ang storya po. Mamaya, babalikan ko pa rin. Okay? Unang-una, dapat supreme ang boses ni Lord. At supreme ang boses ng Diyos sa iba. Because God's word is supreme above all other voices. Dapat ganun yun. Puntahan natin sa 1 Kings 13, 7-10. Gagamitin ko yung Pinoy version. No? Maganda yung Pinoy version eh. 1 Kings 13, 7. Ayan na. Okay? Sabi ng hari sa propeta, sumama ka sa akin, umuwi. Kumain muna at bibigyan kita ng reward. Sumagot ang propeta, ibigay mo man sa akin ang kalahati ng yaman mo, ay hindi ako sasama sa iyo. Kahit kumain o uminom ng tubig, di ko gagawin sa lugar na ito. Inutos ni Lord sa akin, narinig daw niya si Lord, huwag kang kakain, huwag kang iinom o babalik sa dinaanan mo pag uwi mo. Kaya sa ibang daang kalumakad ang propeta at hindi sa dinaanan papuntang Bethel. Ayan. So yan ang background. Background, nakarinig itong batang propeta na ito ng boses galing kay Lord. Sabi niya, komprontahin mo si Jeroboam. Si Jeroboam ang unang hari na dinivide yung hari
nung panahon ni Rehoboam na anak ni Solomon. Patay na si Solomon dito. Okay? So specific yung calling ng propeta to give the king a warning, a clear warning. So there was a specific clear instruction. After mong sabihan yung hari, huwag kang kakain, don't eat. Pangalawa, huwag kang iinom, don't drink. Pangatlo, don't return by the same way. Huwag kang dadaan sa dating daan. Huwag kang dadaan sa dating daan. So, yun ang specific na instruction sa kanya. Kaya lang, nung umuwi na siya, nakasalubong siya ng matandang propeta. Sabay-sabay nga, matandang propeta. Sabay-sabay nga, nakasalubong siya ng matandang pastor. Batas yung pastor nakasalubong ng matandang pastor. Problema, nagbigay yung matandang propeta ng kakaibang instruction kumpara sa luma o unang instruction. At ano ito? Yun na. Di ba? Pinapakita rito that not every religious voice speaks the truth. Hindi lahat ng relihiyosong salita ay galing sa Panginoon. Pangalawa, dito pinapakita na hindi lahat ng propeta, teacher, or leader, o pastor, sabihin na natin pastor, sa panahon natin, ay mapagkakatiwalaan ng mga salita ng Diyos. Kasi pwedeng mag-claim ang isa na narinig ko rin si Lord Narinig mo si Lord, narinig din daw niya. Ayan, tama ba yan? Okay? Kaya lang sa Panginoon kasi, nung panahon ng lumang tipan, ang bawat instruction ni Lord ay specific. Okay? Specific. No second opinion is needed. No second opinion is needed. That's ganun ka-sensitive nung araw. And I can say hanggang ngayon, sa ating pakikinig sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung unang puntos natin, ang sinasabi, that God's voice must be supreme over all other voices. Sabay-sabay nga tayo, God's voice. Exactly. Kanino ka nakikinig? Saan nakukuha ang information ng spiritual growth mo o kung paano mo patatakbuhin ang buhay mo ay napaka-importante. Hindi tayo pwedeng makinig sa marami. At hindi tayo pwedeng makinig kung kanino lang. Lalo na pagdating sa ating spiritual welfare and wellness. Hindi mo pwedeng ibigay kung kanino lang tao, di ba, sumakay ka lang ng jeep at pumating ka lang ng isang seminar, biglang siya lang ngayon ang mentor mo. Hindi pwede yun. Sabi mga sakatay mo, hindi pwede yun. So unang-una, magdidesisyon ka, supremo ba ang boss ng Diyos o meron ka pang pakikinggang iba? That's point number 1. Number 2, are you okay? Number 2, disobedience ang magpapabaksak sa calling mo or sa status mo. Disobedience cancels the power of great ministry. The young man started with a great powerful ministry. Mamaya kwento ko kung ano yung ginawa niya. So pwede bang wala yung ministry ko, calling ko? O pwede ang salvation o kaligtasan? Ito ang mga tanong na tinatanong ng marami. Can we go to 1 Kings 13:23 to 25? 1 Kings 23. Pagkatapos ang ginawa, in-invite siya nung propeta. Nagsalita sa akin ng Panginoon. Ang sabi niya, nagsalita daw ang anghel sa kanya. Doon sa batang pastor o batang propeta, nagsalita sa kanya ang Panginoon. Dito, kay old prophet, nagsalita sa kanya ang anghel. Magdidesisyon ka. Sino pakikinggan mo? Panginoon or anghel? Kasi maraming mukhang anghel. Tama po ba? Tama ba? Yung pala fallen angels. Tama ba ba? Delikado yon. Okay? So puntahan natin. Di iba na ngayon ang boses na ito, nitong mama, 23. Pagkatapos siya, hindi kumain ka. The instruction was clear. Very clear. Not to eat, not to drink. Huwag dumaan sa dating daan. Okay? At pagkatapos kumain at uminom, di kumain siya na kumainom. Kasi pinapasok sa bahay Okay? In-entertain siya.
Hinanda na ng propeta ng Juda. Okay? Pagkatapos kumain at uminom, hinanda na ng propeta ng Juda. Ito yung bata, propeta siya ng Juda eh. Ang donkey at pinagamit sa kanya ng matandang propeta. Nasa daan na ang propeta ng Juda nang makasalubong niya ang leon at pinatay siya nito. Nakahandusay ang bangkay niya sa daan pagkatapos yung donkey niya nasa tabi lang ng leon. Di naman nilapa yung donkey. Nakita ng mga taong dumadaan ng bangkay kung sa daan na may katabing leon. Binalita nila ito sa city kung saan nakatira ang matandang propeta. Okay? So yun ang nangyari. Purihin ng Panginoon Diyos. So ang tanong natin ngayon, okay? So ang tanong natin ngayon, ano nangyari dito? Di ba? Bakit nagkaganon, di ba? Nakapakinig ka kay Lord, nag-obey ka, ganda-ganda ng ministry mo, you started right, you started very, very strong in the ministry, and all of a sudden, nagkaroon ng ng parang paradigm shift, o pwede nagkaroon ng sudden change sa life mo, all of a sudden na nga, hindi ka na ngayon nakikinig kay Lord, nakikinig ka ngayon sa isang nakasalubong mo, naka-encounter mo sa daan, sakto may iba ng dagdag na, di ba, na boses ang ating Panginoon. Ayan. Ano ibig sabihin nito? So you can be anointed and still fall. Your anointing before doesn't guarantee your anointing today nor tomorrow. You can be gifted, but still, after ignoring instruction from the Lord, makakakita ka ng difference. So ang tanong ngayon, mag-o-obey ba ako permanently o partially mag-o-obey lang ako sa ating Panginoon? Dito pinapakita yung value of obedience above performance. Yung miracle na ginawa niya dun sa hari ay hindi nagbibigay ng guarantee. Ano ba ang ginawa nitong mama na miracle? Balikan natin muna yung confrontation niya kay Jeroboam. Kasi si Jeroboam, na kanyang kinompronta, ang unang hari ng divided kingdom ng Israel, ay originally servant ni Solomon. Servant siya dati ni Solomon hanggang maipatapon siya dahil sa kaso at rebellion. Pumunta ng Egypt ata, somewhere sa Africa. Okay? At nung namatay si Solomon, saka ngayon nagbabanta, bumalik. Yan. Okay? Pagkatapos ito, nung namatay na nga si Solomon, nagkaroon ng problema si Rehoboam, pinatawag at pinabalik itong si Rehoboam ng bansa to rule over the 10 tribes. Kasi nahati ang bansa eh. 2 tribo kay Rehoboam, okay? 10 tribo kay Jeroboam. Okay? Yun, dalawa yun eh. So, ang ganda ng pangalan nila, pareho silang Rehoboam eh. Puro, yung isa rin buwang, yung isa rin buwang din. Pareho yun. Nakaproblema, hindi sila both sumunod sa ating Panginoon. Okay? So, mahirap makasama yung mga buwam ha? Okay? So, yan na. So, pinili siya. So, nakabalik siya dahil sa kapalpakan ni Rehoboam na anak ni Solomon, pinili siya na mamuno bilang hari ng 10 tribo. Ang pangalan nila, Israel. Okay? Okay? At dito na, uumpisahan ni Jeroboam ang isang mabaksik at rebellious na bansa. At itong 10 tribo na ito ay hindi lang bansang Israel. Magtatatag si Jeroboam ng isang rebellious na bansa. At ang unang makakalaban nito ay hindi Ammon, hindi Jordan, hindi ang kalaban, kundi ang makakalaban nito, yung 2 tribo, Judah and Benjamin. Yun ang kakalabanin nito. So mga kapatid, threat itong tao na ito. So mga kapatid, ang pagkakapili nitong batang propeta na ito was to become a Nathan to David. Kasi Nathan lang ang pwedeng kumompronta eh. So siya yung tinawag siya ron. Bata siya, pero kaya niyang komprontahin yung hari. At ang kaivilan, ang sobrang evil itong mama na ito, isa pa pamagitan niya, itong bansang ito na darating at lalaki at lalago, buong bansa ang rebelde sa Diyos. At ang ginawa nitong hari na ito ay nagtayo siya ng 2 golden calves, 2 baka na ginto na nilagay niya sa Dan, northern part, tapos nilagay niya sa Bethel. Ang layunin niya upang ang mga nasa northern part ng Israel ay hindi na bumaba ng Jerusalem para sumamba sa templo. At ang ginawa rin niya sa southern part ng kanyang kaharian, okay, na northern part pa rin ng Judah, ang Bethel, ipitin lahat ng mga tao, harangin ng lahat ng mga tao para hindi na bumaba papuntang Jerusalem at sumambas kay Yahweh.
So ginawa niya, pinagbantay niya yung 2 baka. Pagbabalik ng pagsamba ng baka sa panahon ng bansang Israel, saan? Sa Egypt. So ganun siya ka-evil. At ang mga baka na ito ay nagsisimbolo ni Satanas o ni Baal, nang ibig sabihin, hindi ko ibabalik itong bansa na kuha ko, 10 tribes na ito, kay Yahweh. So ito ay actual rebellion sa Diyos. At alam nyo kung saan niya nilagay yung isang baka? Sa Bethel. It so happened na yung matandang propeta o pastor nakatira sa Bethel. Doon nakatira. So kailangan maintindihan natin lahat ito in order makakuha tayo ng idea kung ano ang nangyayari. Okay? So he built false altars. And then Jeroboam also ordained false priests. And then he invented a new festivals and a new religious festivals to celebrate Baal. Okay? At nagkaroon siya ng maling reliyon niya at i-dedicate niya ang kanyang buong bansa sa kanyang mali na false na relihiyon at maling Diyos upang labanan si Yahweh. So sinasabi ni Rehoboam, lahat ng tao ko hindi pupunta sa inyo yan. Hinaharang ito ng Diyos-Diyosan sa Bethel in order hindi na bumaba. So yun ang ibig sabihin nun. Okay? So anong trabaho ngayon ng bata? Komprontahin. Naku, nung kinumpronta niya yung hari, natuyo yung kamay. Nalanta. Nung hinawa, tinuro siya ng ganun, itong buong kamay na ito, nalanta. Para siyang papel na biglang lumupay-pay. At nagulat yung hari, sabi niya, ibalik mo at naibalik niya. See? So malaki ang role ngayon ito, na hanggat buhay itong propeta na ito na bata, makokontrol niya ang kademonyohan ng isang demonyo or evil na hari. Siya ang katapat. Ano naman ang tanging paraan ni Satanas para mapigilan siya? Padalan siya ng matandang propeta. Kuha niyo ba yung istorya? Ganda, tama ba? Pang-pelikula yung kwento. Parang ako lang ang na-excite, tama ba? Ayan. So, ibig sabihin, eto na ngayon. So, anong paraan ko ngayon para mapigilan ang ministry nitong batang minister na ito, di ba? How? Siyempre, yung kanyang great ministry, di ba, accompanied by signs and wonders. Okay, yun nga. The king's son shriveled, then got healed. Natuyo, tapos gumaling. Yet, nakakalungkot because great ministry does not excuse disobedience. Your past successes or achievement in the ministry does not guarantee successful ministry in the future. Sa pamamagitan of one moment of compromise can destroy a lifetime of usefulness in the ministry. We cannot afford, di ba, to use disobedience in doing God's work and God's ministry. Can I hear an amen? Sabi mo sa katabi mo, bawal talaga ang pagsuway. At pasaway. Sabi mo, at pasaway. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Are you okay? So pwedeng you can be anointed, still fall. You can be gifted but still fail to ignore God's instruction or continue doing God's instruction. God value obedience above performance and obedience must continue. It never be stopped. So obedience is better. Obedience is better than previous accomplishments. Kung maganda na yung ginawa mong miracle, maganda na yung ginawa mong ministry, tumuloy ka. Huwag mo nang ipagyabang yun, tumuloy ka na. Kasi maraming Kristiyano, alam mo noon, pulo sila noon. Wala na sila ngayon. Tama ba yan? Kasi noon kami, maganda noon. Pero nasa ka na ngayon. Sumusunod ka ba sa Panginoon ngayon? Amen. Tuloy tayo? Gusto niyo umpisa natin ulit sa video? Hindi na, tuloy tayo. Number 3, alam mo, sisingit ang kalaban sa pamamagitan ng panlilinlang. Deception often comes from familiar and friendly sources. 1 Kings 13, 18, 19. Yun na nga. 18, 19, di ba, matapos ang tagumpay, na-encounter nitong bata yung matanda.
Sabi sa kanya nung matandang propeta ng Bethel, propeta din ako gaya mo. At alam mo, may anghel nagsabi sa akin na iniutos daw ng Lord na isama kita pa uwi para kumain at uminom. Sabi ng Bible, pero nagsisinungaling siya. Oh, you know, but he was lying to him. Kaya anong nangyari, 19, sumama siya. Sumama ang propeta ng Judah sa matandang prophet at kumain at uminom na sa bahay. At habang kumakain sila, mula sa kasalungan ng propeta, alam mo, nakakagulat, yung propeta din na nagsabi kung ano ang salita ng Diyos. Tingnan niyo, pakinggan niyo. Habang kumakain, dumating ang salita ng Diyos sa matandang propeta, sumigaw siya sa propeta na galing sa Juda. Ito ang sabi ni Lord, sinuway mo ang sinabi ni Lord at hindi sinunod ang utos na binigay ni Lord sa iyong puso. Biro mo, nagsinungaling sa mamaya-maya, nagsalita naman siya ng totoo ng prophecy. Ba't ako na? Sino ba itong propeta na ito? Mamaya pa, alamin natin yung vital statistics niya at doon ako magtatapos mamaya. Mabilis lang. Okay? Purihin ng Panginoon. So the old prophet was not just an enemy or an idol worshipper. He was not. I don't think that he was a idol worshipper even though he was living, di ba, during the time in Bethel. But he was, according to the Bible, he was a fellow prophet. Sabi niya, propeta din ako. Yet nakakagulat, even though propeta siya, sa lugar ng Bethel, ay naging instrument siya ng pandaraya. Pwede ba yung katabi mo ay dayain ka? Tinan mo nga yung katabi mo. Pwede? Pwede? Sumagot kayo, pwede ba? O hindi talaga pwede? Pwede. Amen? Kaya sa church natin, we don't believe in the ministry of prophet because we are a non-profit organization. Tama ba? Non-profit tayo. Oy, joke lang yun. Okay? So yun yun. Yun na. Yung mismong kapwa mo, propeta, ang magliligaw sa'yo. Sapagkat as far as God is concerned, kausap ka niya sa instruction niya sa iyo. Hindi naman siya eh. Kasi kung kinakausap pala ni Lord yun, bakit hindi na lang yun ang kausap? Eh, tagaroon naman siya. Ang layo-layo niya, galing siya sa Judah. Para lang papuntahin lang doon. Eh, di kung meron pala siyang kinakausap doon, di ikaw na. Be careful. The enemy often uses voices that sounds spiritual. Mag-ingat kayo mabuti sapagkat minsan ang manliligaw sa iyo ay mga taong may dalang spiritual na boses. Ay, praise God. Ay, ako din eh. Kinausap ka ni Lord, ako'y kinausap din. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Matthew 28, Luke 16, ganito. Alam niya ang verses, alam niya ang scripture eh. Alam niya ang tono na alam niyang makikiliti ka na magkapareho kayo. Pero ang sabi ng Bible that you test every spirit. You test every messages that you keep on hearing through the scripture. Because discernment is not suspicion, but discernment is a protection to you. Paano kung sa isang mali, matodas ka? Katulad nito, isang mali, todas siya. Sabi ng isa, hindi naman gagawin ni Lord dyan, Bishop, sa panahon natin ngayon, iba na si Lord. Ha? And so, ang Diyos pala nagbabago? Di ba alam natin lahat that God is immutable? He does not change. Hindi kasi nung araw yan, sa lumang tipan, sa bagong tipan, sandali lang, nagbabago ang Diyos. Hindi capable ang Diyos magbago. Discernment is not suspicion, but it is a protection for your own soul. Amen? Bishop, meron akong leading eh. Ako raw ay pupunta sa sa Africa eh. Tako na, pag-pray muna natin yan. Hindi, kasi ang lakas na eh. Hindi, pumunta ka. Tapos panghihingi ka sa amin ng pamasahe mo. I-discern. Sabi mga sa mo, i-discern. O kapatid, hindi lahat pa ng lumalapit sa inyo, crush ka. Tandaan natin yan.
Baka nga mangungutang pa yan eh. yun ang masakit. Tama ba yan, March? Amen. Ba't kita nasabi? Bayaran mo ako, na-quote ko name mo. So reminder, don't let emotions, relationship, or titles override God's instruction to you. Even though malaki ang role ng church sa spiritual growth nyo, kailan meron tayong iba-ibang specific na pagkakatawag kay Lord. Pare-pareho lang tayong pinasusunod ng Panginoon. Iisa lang ang kaluluwa mo, pakiingatan mo. At madaling ingatan ang sarili sa kasalanan at sa mga masama sa labas. Paano kung ang manloloko sa iyo ay ang sarili mong kapatid na sinasabing propita raw siya, propita. Pastor ako. Paano kung sa isang tawag ay maligaw ka? Ingat ka. Isa lang ang nagkamon. Nakakaawa ang pastor ninyo. Naiwan na. Number 4. So pangatlo, ano yung pangatlo? Sisingit ang kalaban eh. Ganda-ganda na ng ginagawa mo, ang ganda-ganda ng ginagawa nyo, ang ganda-ganda na ng trabaho mo, ang ganda-ganda na ng ministry mo, ang ganda-ganda na ng nabuo mong church. Dati naubos-ubos ka na, nawalan ka na ng tao, pero ngayon nag-uumpisa na naman mag-sprout ang church mo, ang grupo mo, at ang ganda-ganda na ng ginagawa nyo, mamaya-maya biglang sisingit ang kalaban. Nangyayari ba yon? Yes. Oh, halaka. Number 3. Number 4. May paghuhukom, lalo na sa mga tinawag niya. God's judgment was a warning for all generations. 1 Kings 13, 20, 22. 20, asa na ba tayo? Tama, 20. Basahin ko sa 20. Ang ganda rito eh. 20. Habang kumakain sila, dumating ang salita ng Diyos sa matandang propeta, sumigaw siya, naku, eto na, yung propeta, naku, ito pala ang boses ni Lord, yung kanina, boses ko, eto boses ni Lord. Ito ang sabi ni Lord, sinuway mo ang sinabi ni Lord, at hindi sinunod ang utos na binigay ni Lord sa iyong Diyos. Instead, bumalik ka, kumain at uminom sa lugar na sinasabi, huwag kang kakain at iinom. Naku, eto na ngayon yung propeta na, eto pala yung mensahe sa kanya. Dahil dyan, hindi ililibing ang bangkay mo sa libingan ng mga ancestors mo. And true enough, paglabas niya, ay naka-encounter na siya ng leon, but the lion did not eat the body. Nakasakay siya sa donkey and the donkey did not flee. The lion did not kill the donkey. So ito ay supernatural sight na makita ito na may bangkay, may leon at may donkey boat nakaupo sa gilid ng isang bangkay. So anong sinasabi nitong supernatural sign na ito? Sinasabi na ang salita ng Diyos ay seryoso sa mga binigyan. Pangalawang mensahe ng itong supernatural sight na ito, ng disobedience ay may consequences ang disobedience. Hindi pwedeng lokohin at basta-bastahin si Lord. Nagpapakita rin that God hates non-compliance to His commands. Galit si Lord sa hindi pagsunod. So wag mong sabihin Kristiyano ka, wag mong sasabihin na, andito naman ang biyaya ni Lord, God's grace is in me. God's grace is not an excuse for rebellion. God's mercy forgives, that's true, but God's holiness still corrects. Obedience protects us, disobedience exposes us, or leads to our disaster. So dapat bilang mga Kristiyano, the more tayo tumatanda, nag-start tayong bata sa Panginoon, dapat tayo everyday, we must be attracted to obedience and compliance. We must be passionate to completely follow the Lord. Kasi pag walang follow, follow. Dapat we hate non-compliance. Dapat we hate disobedience. Di ba, mahal natin ang iba? Oo, mahal ko nanay ko, tatay ko, mahal ko ang mga kapatid ko, mahal ko ang opisina ko. Yes, mahal ko kasi bahagi sila ng buhay ko. Pero kung nakakarinig na ako ng iba
sa naririnig ko sa kanila, magdi-decide ako na pakinggan ng Diyos more than sa kanila. Kasi ang problema ko, pag namatay ako, hindi naman sila kasama ko, alika kasama mo ko, inang. At dito ka humarap sa Diyos at katwiran mo ko. No, wala akong boss na pwede kong, alika sir, boss, dito ka harap ako kay Lord. Ikaw na mga katwiran sa akin para kay Lord. Wala. You will be facing God alone, alone with your mind, alone with your soul, and alone with your deeds. Whew! Number 5. Dapat matapos ka na maayos sa Kanya. Finishing well is more important than starting strong. 13:23. At pagkatapos kumain at uminom, inanda ng propeta ng Juda ang donkey niya, pinagamit sa kanya ng matandang propeta, hindi pala kanya yun eh. Nasa daan na ang propeta ng Juda nang makasalubong siya ng leon at pinatay siya nito. Nakatayo lang sa tabi ang donkey at ang leon. Nakita ng mga taong dumaan ang bangkay sa daan na may katabing leon, binalitan nila ito sa city kung saan nakatira ang matandang propeta. Nang narinig ng matandang propeta ang balita na namatay pala yung bata, siya yung propeta na sumuway kay Lord. Aba, ito ngayon ang salita ng matandang propeta. Uy, yun yung batang sumuway kay Lord na. Sino ba may kagagawa? Hindi ba ikaw? Kaya pinadala ni Lord yung leon para lapain siya at patayin gaya ng sabi ni Lord sa kanya. The young prophet began well in the ministry. He was really sharp in releasing the utterances, the prophecy to Jeroboam. And not only hindi lang to utterance of releasing the correct, precise prophecy to Jeroboam, it was accompanied by signs and wonders. Natuyo yung kamay. Tuyo. Parang tuyong halaman. Diba? Umalingaw-ngaw na yan. At ang sinasabi, siguro parang indirect sinasabi ng propeta, bata ako, matanda ka na hanggat buhay ako, hindi ako papayag na i-lead mo yung buong bansa sa paglaban kay Yahweh. Buhay ako. Sabay umalis na siya. At alam niyang susunod si Rehoboam. Alam niyo ba na maraming Christians na nag-umpisang passionate, nag-umpisa silang obedient, nag-umpisa silang committed. Maraming Kristiyano nag-start anointed, sensitive sila kay Lord. But along the way, bigla na lang magko-compromise. Bigla na lang magkakaroon ng wrong influences. Bigla na lang partial obedience. Dahil sa pagtanda nila, sabi nila, matanda na matagal na ako sa Panginoon. Nagkakaroon sila ng spiritual pride. Hindi nila alam na nag-uumpisa na silang gibain yung dati nilang inumpisahan. Alam mo nangyari dito sa batang pastor? Yung kamatayan niya was unimaginable. Masyadong cruel na sa mata ng tao, pinapakita talagang rebellious siya. Ang ganda naman ng umpisa niya. Hindi naman talaga siya deliberately sumuway. Siya po ay nadaya, nadenggoy, naloko. Di ba dapat kung naloko yung tao, mas kaawaan? And so sa mata natin, di ba pwedeng ako, pag inassess ko siya, okay na rin siya. Biyaya ni Lord, pinatawad na ni Lord yan. Oo, sa mata natin okay siya. Pero alam mo, sa mata ng Diyos at sa sukatan ng Diyos, hindi. PowerPoint please. PowerPoint please. It is not how we start. It is how we finish that brings honor to God. Life and ministry will be measured on how we honor God. Yes, it is not a sin to honor others, provided that they are telling you what is the truth. But if they're telling you what is not from the Lord, then they must be ignored. Ignoring people who deceive us is not a sin.
Kahit pinakamalapit pa sila sa puso natin. Mga kapatid, nandiyan ba kayo? Alam mo, minsan, ang manloloko sa atin, hindi naman nila sinasadya, yung malapit sa atin, kasama natin sa bahay. Ikaw, mas mahal muna ang Diyos mo, ha? Kaysa sa akin. Puro ka kay Lord, baka lumampas ka na sa langit. Mga ibang boses na alam mong hindi sa Diyos. At nagulat ako, ang boses ng dyablo ay hindi naman makadyablo. Ang boses ng dyablo ay makatao. Tungkol sa concern sa tao. Honoring God is always about obedience. Honoring God is always about obedience. Decide today. Recap ko mabuti kung ano yung pinag-usapan. Una-una, obedience is not optional. Di ba? It is essential. Sa pagsunod, wala kang option. Nisusunod ba ako? Hindi, hindi. Pag nakarinig ka kay Lord, nabasa mo sa scripture, then obey the Lord. Hindi siya optional. It is essential. Kasi pataas ng pataas yung gift mo, pataas ng pataas yung ministry mo, pataas ng pataas ang reward mo. Nag-start ka with this little miracle, then magugulat ka of how that miracle will develop hanggang magugulat ka na sa buhay mo, miracle after miracle ang mangyayari. Pero pwede ang miracle mag-start sa simpleng hindi pagsunod. So obedience is not optional, it's essential. Number 2, listening to God is safer than listening to people. Ang problema natin, interference. Ang problema natin, yung singit. Ang tawag dyan sa Congress, insertion. Sabi mo sa katayo, mag-ingat sa insertion. Ganda-ganda na ng ginagawa mo. Alam mo na may calling ka, patay kung patay. Alam mo na pag ginawa mo itong business na ito, mag-glorify si Lord. All of a sudden, biglang may insertion. Uy, ang laki na ng binibigay mo. Kailangan ba talaga yan? Naglilingkod kay Lord, bigla na lang nagkasakit ang nanay mo, biglang may nagkasakit, ang dami na ngayon may sakit. So bago ka maglingkod kay Lord, dali mo muna kami sa ospital lahat, kasi para kami gumaling. Hindi natin na-discern kung ito ay obstacle, ito ay harang, ito ay pagsubok, na mismo yung miracle. Disobedience opens the door to destruction. Pag may pagsuway, nagbubukas ng pintuan para sa isang kapahamakan. Gaano kalaki? Hindi ko alam. Basta malaramdaman mong napahamak ako. Hindi ko alam kung anong degree o level ng destruction, basta sinabi rito na pahihintuin yung batang pastol at ang batang propeta. True enough, uminto siya. Kasi patay siya. Basta may destruction na hindi natin magugustuhan. At kung buhay ka, hindi mo makakalimutan. Kung namatay ka, makakalimutan mo na lahat kasi patay ka na. Does it make sense? Nakikinig ba kayo? Number 4, finishing will requires consistent obedience. Sa pagtatapos ng iyong ministeryo at buhay bilang Kristiyano, dapat consistent ang iyong pagsunod. Diyan tayo magtatapos. Are you okay? Pero gusto kong kilalanin yung matandang pastor dito. Mali. Tama. Matandang pastor o matandang propeta. Sino to? Kasi uuwi ako, sige Bishop, mag-ingat, magpatuloy mag-obey, okay yan, dapat magtapos ng maayos, strong. Pero ang tanong, sino si propeta? Kasi hindi ko alam, baka ma-encounter ko siya ngayon eh. Hindi ko alam paano niya pahihintuin ang maganda kong buhay Kristiyano na tatad ng pagsubok pero tatad din ng tagumpay. Maraming pag-iyak, pagluha, pero marami na rin akong koleksyon ng pagtawa. So the question is, who was the old prophet in this story? Kasi hindi naman sinabi ko anong pangalan niya eh. The Bible does not give his name purposely. Siguro para proteksyonan ang pangalan niya. But definitely kilala siya doon sa battle.
Basta ang sabi ng 1 Kings 13:11, that he is simply called an old prophet living in Bethel. Yun lang ang sinabi. An old prophet living in Bethel. Pero sino siya? Huwag na natin kunin ng pangalan, di na siguro importante, pero alamin natin kung sino ito. Baka ma-encounter ko to. Una, he was a prophet living in a corrupted place. Nakatira siya sa lugar ng mga idolatry o compromise. Nakatira siya sa lugar ng kompromiso. Again, kaya ng kwento ko kanina, Bethel at that time was the center of idolatry. One in Dan, nilagay ni Jeroboam. Pangalawa, bilang gate dito sa Bethel para hindi na harangin namin ang mga tao. Oy, walang bababa sa Juda. Hinaharang. Dito kayo sumamba. So ito yun. Nakatira siya doon. Dalawang sentro ng idolatry, isa sa norte at isa rin sa south. At itong old prophet na to ay nakatira doon. Nakatira siya sa lugar na hindi dapat siya nakatira. The old prophet lived in a land filled with compromises and false worship. Bakit ko sinabing compromises? Alam niya ang kasalanan doon pero wala siyang sinasabi. Maraming Kristiyano na nagkakasala na ang kanyang ina, ang kanyang ama, nagkakasala na ang kanyang kapatid, nagkakasala na ang kanyang mga anak, wala pa siyang sinasabi. At ang nakakalungkot, marahil nung tinanong siya kung kasalanan yung ginagawa niya, depende naman kasi yan sa puso mo eh. Siguro i-assume na natin that he was a true prophet of God. Kaya lang ang problema, dati. Pwedeng dating mabuti at siya'y tamang propeta. Pero ngayon, ano na siya? Inactive, complacent, at punong-puno ng mga spiritual compromises. Dati sharp siya, dati matalim siya, pero ngayon pumurol na siya. Bakit? Dahil sa deliberate na pagko-compromise ng katotohanan sa isang lugar na punong-puno ng kasinungalingan. May kausap pa ba ako rito? So siya'y nakatira sa lugar na hindi dapat siya nandun. He was dwelling in a place that he should not have stayed. So Bethel was a place of compromise, a place where evil worship to Baal happened. Wala siya dapat doon, kaya nasanay na siya na hindi nakikinig sa Diyos. Ito yung mga Kristiyano, walang masamang tinapay, okay lahat yan. Bigyan mo ng space ang sarili mo, bigyan mo ng time, balang araw, lalaya ka rin dyan. Basta kung kailan yan, hintayin mo yan. Wala po nakalagay ng ganun sa Bible na hintayin mo lang kung kailan ka lalaya. May timing ka. Wala pong ganun. Pagdating po sa kasalanan, right away, pinagdidesisyonan ng Panginoon, pakiputol mo na yan. Dami po ngayong Kristiyano, compromiser. Hello? Walang masamang tinapay. Nangangalo niya na yung kaibigan niya, ang sinasabi niya, sige lang, basta ako, magpe-pray ako, one day, bibitawan mo yan. Hindi mo alam kung saan mo lalagay yung statement na yun, kung saan, yung ba ay nag-i-stand sa truth, o yung ba ay nagsusupport dun sa tao, hindi mo alam siya. Sino yung propeta? Pangalawa, he was not used by God in that moment. Hindi na siya ginagamit ng Diyos ng panahon na yun. Notice na ang pinadala ni Lord ay isang batang propeta from Judah para magbigay ng message kay Rehoboam at magpakita ng milagro. So bago pa ang Elijah at Elisha, eto na si young prophet. Pero meron bang miracle si old prophet? Wala. Bakit? Kasi ang milagro ay nagaganap sa boses na narinig. Kung hindi ka na nakakarinig, anong milagro? Sanay na. Sanay na siya na hindi
nakakadinig. Ba't tahimik itong mga tao na ito? Are you okay? So sinasuggest nung pag-aaral na nawala na yung kanyang talim. He lost his spiritual edge. Pangalawa, pinapakita that he was no longer walking in obedience. At possible na talagang hindi na siya kinakausap ni Lord. Bagamat, pwede siyang makarinig. But it doesn't mean na tama siya kay Lord. So God bypassed him and putting his words to the young prophet because he knew that the young prophet will comply even though the instruction will be hard to do. Pero hindi sa kanya. Ito yung mga pastor, manggagawa, Christian, na tumagal na sa church, tumagal na sa ministry. Pero kahit anong instruction pa ang gawin ni Lord, hindi na sila susunod. Kasi sinasabi nila, Bishop, pagod na ako. Saan? Saan ka napagod? Kapapanik sa church. Pagod na ako sa pamilya ko. Kinurek ko na yan, pero hindi nakinig. Kailan? Noong nakaraang taon. Paano ngayon kung makinig? Sanay ka na hindi na makakapaniwala yan. Hindi na sila mako-convert, hindi na sila makakakilala kay Lord. Ito masakit, pangatlo. He had a mixture of truth and error. Aba, naghahalo na sa kanya yung kasinungalingan at saka katotohanan. Kasi makikita mo naman, nakapakinig pa rin niya ng message ni Lord, di ba? Nung kumakain eh. So the old prophet lied. In verse 18, he lied. Claiming an angel gave him a message. But it was a lie. Sabi niya raw, may sinabi raw sa kanya anghel. Ang tanong, sinabi pa sa kanya na anghel? Wala siyang narinig sa anghel. And yet later, verse 20-22, truly spoke the word of the Lord. Sinabi niya yung kahihinatnan nung mama. Actually, parang ang hindi pa siya involved eh. Siya naman na nagtulak. Mamaya-maya, ito ang mensahe ni Lord sa'yo. This time, tama na. Ibig sabihin, may mga tao na may mixture ng alin? Ng kasinungalingan, ng katotohanan. Ibig sabihin, ang galintong propeta ay capable pa rin makapakinig. Pero capable magsinungaling. At siyempre, kung nagsisinungaling siya, capable din siya mandaya. Ang problema, kawawa naman yung bata, nakasalalay ang buhay niya para sa isang kasinungalingang galing sa kanya na pakikinggan. So, itong old prophet na to ay simbolo ng isang double-minded person. Ang sabi ni James, yung tao daw may dalawang isip, ay unstable. So, hindi mo alam kung propeta siya o false prophet siya. Sana nga false prophet na lang siya eh. O kaya sana propeta na lang siya eh. But hindi mo alam kung nasan siya, nasa gitna siya, yun ang harm. Ang dadalhin niya ngayon ay kalahating katotohanan at kalahating kapalpakan. Ano mangyayari? Definitely, ang magiging cost ito sa nakapakinig, kamatayan. Sana bulaang propeta ka na lang. At karirin mo na. Hanggang sa mamatay ka, maging bulaang propeta ka na. Diretsuhin mo na. Diba? Bumula ka ng bumula dyan, bulaang propeta ka. O katotohanang propeta ka, totoong propeta ka, ituloy mo na rin. Pero pinaghalo mo yung dalawa, ano mangyayari? Lahat na makikinig sa iyo, ikaw buhay, sila patay. Hindi ako nag-iimbento ng kwento ng Bible. Kaya ayoko nga isingit yung kwento ko eh. Ang gusto ko isingit yung kwento ng Bible kasi ang dami-daming kwento ng Bible. May kausap pa ba ako rito? So still capable of hearing God, but also capable of lying and deceiving? So the man possesses a double-minded personality. So we can say that he was unreliable in everything. Spiritually unreliable person.
Try to imagine sa kadadali ng mga taong, alam mo, narinig ko si Lord eh. Alam mo, galinto kasi yan eh. Huwag niyong ibibigay ang kaluluwa niyo sa mga taong hindi kayo sigurado. O mga taong aalisin kayo sa church kasi may sinabi sa inyo na kasinungalingan. Verify it first. Diyan ba kayo? Whew. Number 2. So what was his contribution to the disaster of the young prophet? Anong contribution niya? May contribution? Ay, meron. The old prophet played a central role in the young prophet's downfall. Dapat ito ang Elijah. Dapat ito ang Elisha. Dapat ito probably, itong prophet na ito ang Ezekiel, pwedeng Isaiah. Sapagkat bago pa nag-prophesy ang mga ito na siya, nagpo-prophesy na siya. Even though hindi siya, oral prophet siya, pero hindi siya writing prophet, katulad ni Isaiah, Ezekiel, Jeremiah. Magaling pa rin, para siyang Elijah. Hindi sumulat, pero sharp. Siya ang laman ng kwento ng isusulat mo. So habang ang batang propeta ay boses upang supilin si Jeroboam, tong old prophet naman na ito ay boses upang supilin tsaka ihinto sa ministeryo yung batang propeta. Pero ang ministry mo, pigilan yung ginagamit. May sounds. Meron ba siyang ano? Meron. Narinig nyo? Am I connecting? Nakaka-connect ba tayo? Nakaka-connect ba yung kwento? Ilan dito ang parang ako yan. Ilan dito ang ganyan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Tuloy tayo. Taas nga kami na gustong ituloy. Tuloy tayo. Sabi mga satay mo, tuloy natin. Halika, maghuntaan tayo, magchismisan tayo. Ano nangyari? Alam mo, nakakalungkot. Sino yung propeta na ito? The old prophet. He deceived the man of God. Dinaya niya yung man of God. Sa dami ng dadayain, ang nakurso na dahang dayain, ay isang taong nagpapagamit sa Diyos. 18, but he was lying to him. So this is the number one reason the young prophet fell. The young prophet trusted the man's voice over God's voice. Pinagkatiwalaan niya yung boses nito kumpara sa boses ng una niyang napakinggan. Yung old prophet na ito, intentionally minisled niya yung tao. So sino tong mama na ito, tong old prophet na ito? He was a stumbling block to any person who wants to serve the Lord. Huwag ka na mag-serve kay Lord. Huwag ka na mag-full-time. Mahihirapan ka dyan. Huwag ka na mag-serve kay Lord. Nag-serve ka na dyan sa Panginoon. This time, yung kamatayan mo, ihamdamot, bigyan mo na magandang buhay ang iyong pamilya. Maganda. Hindi siya masama. Pero yung ba ang pinapasabi ng Panginoon? So ang problema nito, kaya niyang pagkatiwalain ang tao na kaya niyang paniwalain ang taong pagkatiwalaan ang kanyang maling boses. Siya ay stumbling block. Pangalawa, siya ay false guide. Pangatlo, siya ay spiritual deceiver. Paano kung maka-encounter ka na galit ng tao? All of a sudden, nung araw, lahat ng hawakan ng kamay mo, gumagaling. Pag na-meet mo siya, binigyan ka ng kasinungalingan, isang maliit na kasinungalingan, tinanim sa'yo, sa iyong pulso, magugulat ka lahat ng i-pray over mo, patay. Ako na, wala na akong healing. Saan galing? Trace mo kung saan mo nakuha. Definitely may kasinungalingan nakuha ka na nagpapatay ng karangalan at karapatan at kapangyarihang binigay sa iyo ng Diyos. Huwag mo hayaang mawala yon. Tandaan nyo, hindi lang tayo yes, meron tayong pagmamahal sa tao, pero may pananagutan tayo sa Diyos na nagsabing sundin natin siya. He deceived the man of God. Kaya nakakita ako ng mga tao on fire kay Lord. May nakausap lang, after na namatay yung apoy, hindi na makabalik. Kasi pinatay ng mga tao na ito, ng mga false prophets na ito.
yung apoy na binigay sa kanila ng Panginoon. Dami ko nakita. Dami. Number 2, he used spiritual language to mislead him. Ginamit niya yung mga wikang spiritual para manlinlang. He said, alam mo ba na nakausap ko ang anghel? Napaka-dangerous nito. Bakit? Masama ba magkwento nakakita ka ng anghel? Hindi naman Alam mo ang masama? Wala naman siya nakita. Porkit nakita niya si Bishop Manny, sabi niya, nakakita ako ng anghel. Pwedeng mukhang anghel, pero hindi tunay na anghel. Sabi mo sa kadema, ingat kayo sa mukhang anghel. It sounded religious. It sounded credible. Credible naman yan eh. Number 2, it sounded divine. But it was false. Anghel daw ang kausap niya habang nakalimutan niya na ang Diyos mismo ang kausap niya. And this shows that the most dangerous lies are spoken in the spiritual language. I heard the Lord. The Lord spoke to me. Nakita ko yung angel's wings na pinapaypayan ako. Well, in fact, wala naman siya nakita. Anghel lang, pakpak lang ng kalapate ang narinig, ang nakita niya. Ayan, mag-ingat ka. Bishop, grabe. Kagabi, umulan. Ang ambon ni Lord. Ang narinig ko, hindi, pinapagalita ka na asawa mo, laway lang niya yun. Kasi wala siya asawa. Of course. Letter C, preyed on the man of God's fatigue and hunger. Alam mo, kinalkal niya ang kahinaan ng batang propeta. Naloko niya kasi yung bata tired, pagod. Yung bata gutom, hungry. Yung bata uhaw, thirsty, far from home, galing sa malayo. Alam mo, kinalkal niya. Nag-take advantage siya of the kahinaan ng tao. So the old prophet took advantage of that vulnerability. Daming tao nagte-take advantage sa atin. Don't be gullible. Huwag tayo utu-utu. Amen? Hindi ka pinapakain, pero brat, kailangan mo kumain. Hindi ako pinapakain ni Lord muna, wala pa siya instruction. Kailan naging kasalanan ang kumain? Kumain ka. Kainin mo yung electric fan, aircon, nandiyan. Yan sila na yan, kainin mo. Totoo naman na walang kinalaman ng pagkain sa pagkakasala ko. May kinalaman ng pagsunod sa hindi pagkain. O pagkain. Oo, tama. Walang kinalaman ng pagkain. Pero may kinalaman ang diwa doon sa pagkain. Lagi ang attack ng mga false prophet. Isipin mo naman yung sarili mo. Ba't ang payat-payat mo na? Ba't nawala na yung ganda mo, yung kinang mo? Ba't nawala na? Anong wala na? Wala. Matagal na wala. Anong wala? Sayang ka. Magaling kang galing to. Balikan mo. Huwag mo lang gawin yan. Maraming papalit sa iyo dyan. Asikasuhin mo naman ang sarili mo. Kailangan ka ng nanay mo. Ang mga ito ay hindi masama. Pero ito ay hindi makakabuti sa calling mo. Hello? Hello pa. Pakilakas nga ng konti, Mike. Letter D, he caused the man of God to break God's command. Biro mo, dahilan siya sa paglabag sa utos ng Diyos. Kaya pagdating sa 21:22, ang sagot ni Lord, you have defiled the word of God. Sinuway mo ang utos ng Diyos. Bakit niya sinuway? Kasi may nandaya. Hello? The old prophet was direct cause of the young prophet's disobedience.
Iwas sa mga tao na ang dala ay huwag tayong sumunod sa Diyos. Paligiran mo ang sarili mo ng mga taong tinutulak ka, Brad, mananagot ka kay Lord, sumunod ka kay Lord. Huwag ka na mag-atubili, sumunod. Gaya nanay ko, Nay, ano ka ba? Mag-usap tayo mabuti. Okay ka ba? Mag-full time ako, magpapastor na ako. Ang sagot nanay ko, Manny, kayong dalawa ni Lord ang magkausap. Paano ka? Maayos na buhay natin, nakakakain na tayo. Ay, naku, Manny, huwag mo na akong intindihin kasi hindi naman ikaw ang Panginoon ko. Si Lord na ang bahala sa akin kasi siya magpapakain sa akin. Paano ko sabihin na nanay ko, sobra ka naman. Paano ka magiging mabuting manggagawa? Hindi ka nga mabuting anak, pinabayaan mo kami. Hindi yun ang sinabi ng nanay ko. Sabi niya, kung naman pinapagawa sa'yo ni Lord, tuloy mo na. Bahala na Lord sa akin at sa tatay mo. Next, he became an agent of young prophet's destruction. Siya naging dahilan ng kapahamakan ng pagkamatay ng batang propeta. Though not the one attacking him physically, he wasn't the one who attacked him physically, it was the lion. But the lie set in motion the divine judgment that resulted in the lion's attack, the young prophet's death, and the dishonorable burial of that man. Dahil doon sa matandang propeta and his deception contributed to the tragedy of his life. Number 2, the loss of his ministry. At ang masakit, the loss of his life. Daming nawala sa kanya dahil lang nakinig siya sa maling tinig ng mga taong wala na pala kay Lord. Ang ganda-ganda ng church mo, ang ganda-ganda ng ministry mo, ang ganda ng ginagawa mo, biglang nanood ka ng YouTube, biglang nakinig ka sa isang tao na matagal mo ng kaibigan, na biglang, actually hindi naman ganyan yan kasi galinto yan Kinig tayo sa mga taong hindi natin alam ang background, hindi natin alam ang theology, hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin sa atin. Yung old prophet buhay, siya patay. Siya nakikinig, ito hindi naman nakikinig. He represents compromised believers who mislead obedient ones. Siya ay anyo ng kompromiso at malalamig na Kristiyano upang iligaw ang mga masusunurin. So itong old prophet na ito ay simbolo ng mga lukewarm Christians na kunwari may alam na katotohanan. Huwag ka masyadong over-religious, huwag ka masyadong super spiritual. Hinay-hinay lang din. Siya ay simbolo ng mga compromised leaders na hindi na nakakapakinig kay Lord, kundi sarili nilang boses ang napapakinggan nila at kino-convey nila at nire-relate sa tao para maging kapareho nilang masuwayin kay Lord. Itong old prophet na to are old voices that have lost passion. Mga lumang boses na wala ng alab. At ang gusto nila, sama-sama tayo lahat dito. Itong old prophet na to ay mga taong pinupull down ka sa iyong obedience. Huwag ka na masyadong sumunod. Masyado ka naman OE. Huwag ka na masyadong ganyan. Binihila ka pababa. At ang malungkot, nagpapahila tayo. Sila ay simbolo ng mga taong gumagamit ang pangalan ng Panginoon sa sarili nilang kagustuhan. Kaya a compromised believer often tries to bring others into the same compromise. Misery loves company. Kaya if you mingle with a backslider, definitely you go backslide. Di ba? Kasama mo, mga walang passion. Anong mangyayari sa'yo? Di wala ka rin passion. Hindi, meron akong passion, nahawain ko sila. Talaga? Ingat ka, ikaw makahawa, lapit na.
Apoy na apoy ka kay Lord, nakakapakinig ka kay Lord, mamaya-maya wala ka na napapakinggan. Napapakinggan mo, sila na, boses na nila. At ito masakit. Boses mo nila napapakinggan mo. Nung araw, nakakarinig ka naman ng boses ni Lord. At lahat na napakinggan mo, alam mo, tama. At ang ganda ng resulta. Natagdala sa'yo sa maganda at maayos na buhay. Huwag mo mamiss yun. Huwag. Suggestion ko, huwag mo mamiss yun. Amen po ba? Amen? So sino yung propeta na ito? He lied in God's name. He deceived faithful prophets or leaders or disciples, and he caused disobedience to God's clear command. He triggered God's judgment on the young prophet na naging cause ng kanyang kamatayan, and he became a stumbling block and a spiritual snare. Alam niyo mga kapatid, tayo yung young prophet. Gusto ko malaman nyo na tayo yung young prophet. Number one, project mo. I-project mo ang obedience. Alagaan mo yung obedience mo. Paganahin nyo yung obedience mo. So number one, obedience. Tayo yung young prophet. Number one, i-project mo yung obedience. Huwag kang pahawa sa iba. Hihilahin ka nila pababa. Pangalawa, pag may kamalian, maging instrument ng pagkukorek with love and with passion. Huwag tayong masanay sa mali. Paalala lang, mali po yan. Anak, paalala, mali ang haharapin mo. Nanay kita, pero mali po yan. Lagi mag-correct. Kasi doon magtutuloy ang anointing mo, ang success mo, at ang victory mo magtutuloy at matitrace mo sa iyong pag hindi pagko-compromise na pagko-correct sa mali. Lagi bantay tayo sa bahay. O mali yan, eto yan. Number 3, mag-expect, mag-enjoy sa miracle na gagawin ng Diyos through you. May miracle sa pagsunod. And lagi magugulat kayo, may miracle lagi, araw-araw sa bahay nyo. Sa kolekta ng pagsunod mo ay ang collection din ng maraming miracles na mararanasan ng iyong mga kamay. Enjoy it! Enjoy it! And number 4, huwag tumanggap ng kasinungalingan. I-discern, sabay-sabay, i-discern. I-reject. Pangatlo, i-denounce. Sis, mali yan. Presumption yan. Napaka-presumptuous ng accusation mo, hindi yan totoo. I-discern, i-reject, i-denounce. Huwag mo ngayaan na may kwentong mali, nakakainin ang kaluluwa mo. Huwag kang mamamatay na may tinanggap kang kasinungalingan galing sa mga politicians, galing sa pamahalaan, o galing sa mga individual, o sino man tao na ginagamit ng Panginoon. Kunwari daw, huwag mong tanggapin. I-discern, i-reject, i-denounce. Hindi ko hayaan ang kaluluwa ko ay tanaman ng anumang kasinungalingan galing sa politika, galing sa labas, at galing sa sino mang nagsasabing sila ay propeta. Hello? Hello? Huwag kang hihinto dahil sa bulong o counsel ng sino man, lalo na kung hindi mo alam ang background. Huwag kang hihinto dahil sa bulong ng isang tao. Huwag ka na magpastor. Huwag ka na mag-full-time. Huwag ka magsaserve. Huwag kang magpapagamit ka, Lord. Huwag masyado. Sobra na yan. Huwag kang hihinto sa bulong o counsel ng sino man. Ang dami. Next, focus sa boses ng Diyos. Focus sa boses ng church. At focus sa boses ng iyong tunay na pastor. Next, pagandahin ang assignment mo. Matapos ka ng maayos, sakto at walang kulang. Pagandahin mo yung assignment mo. At harap kay Lord, dala-dala mo yung assignment mo. Gawin mo na yung assignment mo. Amen? Ang pagkain mo ay boses ng Diyos, kainin, lasapin. Ang lason ay boses ng iba, iwasan, tanggihan. Sanayin mo na yung boses mo. Sanayin mo na yung tenga mo sa boses ng Lord, sa preaching ng pastor mo, sa preaching ng church mo, sanayin mo yun. Any tinig na hindi ayon doon, please, iwasan, tanggihan. At higit sa lahat, promise, tapos na tayo. Mag-umpisa sa obedience, then magtapos ka sa obedience.
gusto ni Lord, sabi mga sa katiyan mo, sabi nga ni Juan Ponce Enrile, gusto ko happy ka. Tama ba sabi niya? Amen? Gusto ko sabihin sa inyo, gusto ko obedient ka. Sabi mga sa katiyan mo, gusto ko obedient ka. Sabi mo, obedient ka. Amen? Alam mo, may isang kanta, panahon ito ni Jem, na puri ng Panginoon. Ang ganda nito. Simple na yung kanta. Nasaan na ba yung kanta? Ano ba? Okay, ganda. Sabi ng kanta, make me a servant. Sige, sa G mo nga ko rin, anak. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. Next PowerPoint please. Pakita natin. And may the prayer of my heart always be, make me a servant. Make me a servant. Alam mo, my prayer is that the Lord will continue making you His servant. Very compliant, very loving to God's command. Alam mo, be a servant. Amen? Tatayo tayo lahat. Awitin namin sa inyo. Gusto niya? Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Sing with me. Raise your hands. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. For the last time, make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Lift your hands before the Lord. Lord, gawin mo kaming servant. Gawin mo kaming masunurin sa iyo. I-elevate mo yung desire namin na sundin lang ang iisang Diyos sa aming buhay. Sana hindi kami tulad nung old prophet na may dalang lies. Tulungan mo kami mag-discern. Sino may dala ng truth at sino may dala ng lies. At kung sino man sila, hindi namin i-compromise ang relasyon namin sa iyo. Sa physical na relasyon namin kung kino man tao. Huwag mo rin kaming gawing gaya ng bagong batang propeta na nag-umpisang tapat, matapang, na nauwi sa pagkain ng kasinungalingang naglaso ng kanyang kaluluwa at hindi niya natapos ang kanyang ministeryo na sana maging bantay ng bansang Israel. Sa panahong ito ay spiritually nagdang. Instead, Lord, sana we disobey disobedience in our life. I'll repeat. That we learn to disobey disobedience in our life. At matututunan namin hindi sundin ang
hindi pagsunod sa aming buhay. Instead, we will be the most obedient children of God in the world. That we will be loving the words and the commands of the Lord. And we will continue to obey God. Kahit pa mahirap sundin ang kanyang salita. May you protect our soul, nor protect our mind, or protect our heart from all the old prophets' scheme. That we will always take care of our soul. That we see to it that this soul loves the Lord and loves His command. Today, may the Lord bestow upon you the sensitivity, the compliance on how to obey God's Word. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas, Happy New Year. Come on. Grabe po ang word. Para po, ang feeling ko po hindi nasa Sunday service. Feeling ko po nasa conference tayo. Would you agree? Okay lang ba ipagyaman ko ng konti ang ating simbahan? I've been to mega church na rin po and community church, pero I've never experienced that kind of words na binibitawan po ng church natin. That's why I'm so sobrang po ako privileged and proud to be a life giver elder na. Okay, what's my learning? Any learning? Alam ko po lahat kayo may iuuwing something. Pero as for me, for myself, this reminds us to really have the discernment ears. Always pray every day of our life dahil hindi po tayo excuse to many suggestions, to many lies na bibitawan po sa atin. Hindi lang po sa labas, even dito sa church. And of course, hindi rin po tayo ligtas. Ako as elder of this church, I may be that person na pwede magbigay ng word kasi hindi ho talaga excuse no? If you will think of this past few months or years of your life na disastrous po yung buhay natin, try to check it out. Kanina nga po, habang nakikinig po ako, try to analyze your life this past few years or probably weeks or days, no? Or even nga decades na. Baka po kasi there's something there na napakinggan po tayo some way along our lives na na-entertain po natin at doon na po tayo huminto na po tayo doon at it keeps on bugging us and hinihila po tayo pababa. So again, this completely reminds us to have that discernment. Ano po yung sabi kanina, yung tatlong I? Naalala niyo po? Discern, I reject, and I denounce. Ang yaman po ng salitang napapakinggan po natin dito sa ating simbahan. So salamat po sa Panginoon. Okay, some announcements that we have. Can we just post po ang mga few announcements? Okay, VLs, yan. Okay, mamaya po ito. So sabi nga, si Bishop na po ang nagaya. Kung sino po sa inyong may kakayanan na sumama po mamaya, free admission. All you have to do is bring yourself at punta po tayo sa Asiana. I think Manila po ito. So for those of you are all invited to join us po. Free admission and we can join. Magsama-sama po tayo doon sa Asiana mamaya po yan. Concert ground po yan. So kakaibang concert ang mararanasan nyo. Ilang beses na po kami attend po ng Jesus Reigns. Meron sa Manila, meron din po dito sa Circle. Maraming beses na. For those of you na hindi po na-experience, please join us po. Next, we have, wow. Ano pong meron sa Life for Kids? There is a Christmas show. May mga anak kayo dito na nandun sa baba. Eto po, there is a Christmas show. It will be on December 7, no? Saan po mangyayari yan? Dito po sa hall at 5 p.m. For those of you na may mga anak o kaya may mga kayo dyan, malilit na, please, by all means, punta po kayo at support po natin ang Life for Kids natin. Next week na po yan, December 7, at here, sa hall po natin na to. Next announcement. Okay, so wala na.
Okay, of course, we should never forget that every Sunday, meron po tayong bagong mga kaibigan, bagong magiging kapamilya. Can we ask them to please stand up? Yung may mga sticker po dyan. We would like to welcome our new friends. Wow, thank you so much. Family po kayo, sir. Meron pa po doon sa likod. Welcome po. And hindi po aksidente na kayo ay dinala dito ng Panginoon. And also the one who invited you po, can we ask them to please stand? At yung mga nasa malapit po sa kanila, can you please reach the hands of these new friends of ours and welcome them? Brothers and sisters, kapamilya, let's all welcome them. 1, 2, 3, go! Welcome to Life Giver Family. Hindi po matatapos dyan. Konting prayer lang po for you. Baunin po ito. Lord, salamat sa buhay ng aming mga bagong kaibigan. From this day on, they will journey differently because kasama po namin sila, kasama niyo po kayo, higit sa lahat, Panginoon, umpisa ngayon at sa mga darating pa pong mga araw at years ng kanilang buhay. Tulungan mo po ang Life Giver Family na maalalayan po ang aming mga bagong kaibigan as we journey on and we journey with them. In Jesus' name we pray. Amen. Please po, may mga naka-placard po na new friends. If we can, yes, imimit po namin kayo doon later sa second floor. And welcome po again sa inyo. Okay, back to you po, Bishop. Thank you po. Thank you, Sister Julie. Alam niyo, may good news po ako sa inyo. Kasi si Kenneth ay kakasal na. Tama ba, Ken? Andito si Jenny. Where's Jenny? Jenny, dito ka? Well, proxy muna. May proxy ba? Wala naman. Si Kenneth ay kakasal. Tama, Kenneth kakasal, anak? Next week, December 6. Tama ba? Nakakuha siya ng napakaganda ng babae. Yes, so nilagyan namin ng piring para, tsaka helmet. Pero praise God, deserve they can. At hindi lang yon, si Jam, tama ba? At si Carlo, si Jam Tupas at si Carlo Castellanes ay kakasal din. Kilala niya si Jam, andyan lang siya. Ano kaya mga pangalawa, isa pa nating sino ang kakasal pa natin? Si Hill at saka si Isa, tama? So tatlo na set ng mga magiging mag-asawa ang haharap ngayon sa napakagandang hamon ng tunay na buhay. Amen? So sabi mo sa sarili mo, pwede tayo magpakasal. Magpakasal ka sana. Amen? Pwede at talaga nakakatuwa. Ako nag-enjoy ako. Magparami kayo ng anak, Ken, ha? Kasing taas mo. Amen? Pero itsura ni Jenny, ha? Praise the Lord. Okay. Thank you, Lord. Tatayo tayo lahat. Let's disobey disobedience. Amen? Raise your hands, please. May the good Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling. May you stand unblemished. Amen. May His grace work in you, His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, goodness, soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from Jesus Christ, the Life Giver. And when fellowship ends, Abundant life begins. let's start a brand new life today and tomorrow. See you next week. Happy birthday sa lahat na may birthday. And Merry Christmas po sa lahat. God bless you. See you next week.